mga mamshi! Welcome sa ating panibagong mini vlog! Kung mapapansin nyo nga ay grabe talaga ang pagdadaldal ko dito at sobrang dami ko nang sinasabi dahil bala ko nga talaga sana na hindi na nga to i-voice over. So nung save ko nga siya sa TikTok ay hindi ko nga maintindihan kung bakit wala nga siyang boses. Di nyo man nga natatanong ay sa TikTok na nga ako nagtitake ng aking mga video dahil hindi ko pa rin talaga nagustuhan ang quality ng camera nitong cellphone ko. Dahil hindi nga nasave ang audio ng video ko ni TikTok ay ito nga tinanggalan ko na lang talaga lahat ng boses. For today's video ay wala nga siguro kayong idea kung ano nga ang gagawin ko. Ang gagamitin ko nga pala ngayon ay itong ang Lux Wax. Ali, bumili na nga rin pala ako nitong aloe vera gel at saka nga itong sunflower oil ng Lux Wax. Ali, sa isang set nga ng sugar wax ay may kasama na nga siyang 10 pieces na white cloth. Meron na rin siyang 3 stick na pang scoop. Hindi mo siyang gawing hot or cold wax. Pero hindi ko alam kung paano gawin yung cold wax at hindi ko na rin sinubukan dahil wala naman kaming rep dito. Kaya ang ginawa ko nga dito ay yung procedure ng hot wax. Ali, pinakuloan ko nga lang siya sa mainit tubig hanggang sa ma-achieve ko nga yung gusto kong lambot nung wax. Una nga ay naglagay muna ako ng pulbo dito sa may kilikili ko dahil ito nga yung una kong iwa-wax. Katapos nga ay na-apply ko na nga yung wax sa opposite direction ng mga balahibo ko. Bababad nga lang natin siya ng 15 to 20 minutes bago nga natin siya hilahin pabigla. At kailangan kung saan nga yung direction ng tubo ng mga buhok mo ay dun mo nga rin siya hihilahin. Sobrang sakit nga talaga niyan dahil syempre first time ko. Pero tolerable naman yung pain na mararamdaman nyo. So yan, kitang-kita nyo naman talagang dalang-dala niya lahat yung balahibo sa kilikili. Pasintabi na nga po sa mga makakakita dyan, talaga medyo may kakulimliman lang itong kilikili ko. May mga natira nga na konti pero kayang-kaya ko na ang bunutin niya ng tiyan. Di ko na nga muna inulit dahil medyo nga masakit. Pero kung gusto nyo nga ay matanggal talaga ay pwedeng-pwede pa nga yan sa pangalawang lagay ng wax. Pero dahil first time ko nga ay hindi ko na nga muna inulit. After nga siya ma-wax ay kailangan nga lalagyan natin siya ng sunflower oil o kaya naman nga ay ng aloe vera gel para iwas irritate na nga rin siguro itong balat natin. At sumangat nga bigla ito si Aling Chantal habang pinapatuyo ko ngayon nasa may kabilang kilikili ko. Oo mga mamshi, pinapatuyo ko talaga yun nasa kabilang kilikili ko dahil buong akala ko nga ay kailangan matuyo muna yung wax bago ko nga tanggalin yung white cloth. Ali, kung mapapansin nyo nga ay may mga cut-cut nga yung video ko na nauna dahil hindi nga yun yung totoong nangyari. Dahil nung una ang ginawa ko is dahan-dahan ko talaga siyang tinatanggal. Tapos habang dahan-dahan ko nga siyang tinatanggal ay hindi nga sumasama yung mga balahibo. Ilang ulit talaga ako na pagpapahid ng wax dito sa kabilang kilikili ko na to. Saka ko na-realize na kailangan nga pala ay biglain ito. Kaya iniready ko na nga yung sarili ko at ito na nga yung totoong nangyari. Binigla ko nga ang paghigit dun sa white cloth at yun, boom, tanggal talaga lahat ng sumpa. Na-amaze man talaga ako mga mamshi. Tingnan nyo naman, kitang-kita dalang-dala hanggang roots. So ganun nga pala naman dapat, kailangan biglain. Syempre after nyan, ayan, nilagyan ko na nga pala ulit siya ng sunflower oil. Pagpasensyahan nyo na nga mga mamshi dahil talagang may kapangitan nga itong kilikili ko. Ito na nga talaga yung main reason kung bakit nga ako napabili ng sugar wax. Ilang taon ko na nga din talaga pinag-iisipan to mga mamshi at palagi ko ang sinasabi na nakup kapag yumaman ako, ito talaga yung unang-una kong ipatatanggal. May iba nga na nagsasabi na maganda daw to, swerte daw to, asset ko daw to. Pero mayroon din namang iba na grabe, ginagawa nilang katawa-tawa itong pagmumukha ko. Pero this time napaisip talaga ako na ano naman kaya kung tanggalin ko na muna to. Alam ko din naman nga natutubo din to kasi nga syempre buhok to. Pero alam nyo ba na bago ko nga to gawin ay talagang pinag-isipan ko nga to ng mabuti. Nitong mga nakarang araw kasi ay palagi na talaga siyang napupuna. Simula kasi nang gumamit ako ng skincare at nag-glow nga yung mukha ko, ay wow, taray nag-glow. Ay mas lalo nga siyang lumutang at talagang kitang-kita naman nga talaga. Isa talaga tong bigote ko na to sa insecurities ko. Hindi ko na nga nakuna ng full video itong process ng pagtatanggal ko ng bigote ko pero same lang siya dun sa pagtatanggal ko ng balahibo dun sa kilikili ko. Dahil nalobat na nga itong cellphone ko. Sabi nga talaga ako nag-wax dahil base nga dun sa mga na-research ko ay kailangan ay hindi mo siya babasain. Na dapat sa loob ng 4 hours o higit pa ay hindi dapat siya mababasa. Dahil posibleng ma-irritate ang ating skin o mapasok to ng hangin o kaya naman ng lamig. So parang 10 PM na nga ako nito nag-start at tamang-tama bukas ng umaga ay pwede ko na nga siyang basain. Kung mapapansin nyo nga ay may nilalagay pa akong paunti-unti na sugar wax dun sa upper lip ko dahil meron pa nga mga natirang balahibo. So ito na nga yung final result. Expected ko na mamumula talaga yan dahil nga yung balahibo na nakuha natin ay dala nga hanggang roots. At oo, medyo masakit talaga siya pero gaya nga ng sabi ko kanina is tolerable naman yung sakit. Sobrang natutuwa talaga ako dahil first time ko nga makita yung sarili ko na walang bigote. At after ko nga ma-wax lahat, itong balahibo dito sa upper lip ko ay nilagyan ko na nga nitong aloe vera gel para nga ma-moisturize itong ating skin. Alam nyo ba, bago ko talaga gawin to, may isang gabi talaga na hindi ako halos makatulog at search and search talaga ako kung ano yung dapat kong gawin dito sa bigote ko. Kung dapat ko ba siyang ituloy o hindi. Dahil marami nga nagsasabi na lalago daw, kakapal daw. Bale, almost 1 month na nga itong video nito at mukhang tama naman nga yung content creator na napanood ko. Na iba nga ang tubo ng balahibo ng babae sa tubo ng balahibo ng lalaki.
lalaki. Dahil based sa observation ko, hindi naman siya ganun kumapal. Pero syempre magiging parte na nga to ng buhay ko at kailangan ko to i-maintain. Parang nabuild talaga yung confidence ko dito. Dahil hindi na ako nahihiyang makipag-usap face to face.